Magandang araw sa bawat isa. Umpisahan natin ang ating lesson about sa prayer. Dito makikita natin dito sa ating lesson, basahin mo natin according to the Acts chapter 2 verse 42. The young Christians along with the older believers continue steadfastly the apostle doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers. This Christian had developed from very beginning of their new life in Christ some definite habits including prayer. Through His Word, the Bible, God speaks to the Christian in prayer. The Christian talk to God, yet in this busy, bustling world, both Bible study and prayer are neglected by so many. Yan. Ang panalangin ay pinakang tinatawag natin na foundation ng ating Christian life. Bakit natin masasabi ito na ito ang tinatawag na foundation ng Christian life? Dahil nga, doon sa Acts chapter 2 verse 42, ay makikita natin na ang mga Kristiyano noon ay yun talaga ang kanilang ginagawa. Yung Acts chapter 2 verse 42 sabi rito, and they continue steadfastly in the apostle doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers. Makikita natin na ang mga alagad noon ay yung fellowship and prayer, yun ang pinakang foundation nila. Ano pa yung foundation nila? Apostle doctrine. Pag tiningnan mo ang apostle doctrine nung panahon, ay kumukuha sila, ang turo nila ay hinuhugot nila sa Old Testament. Ngayon tayo, dahil nga meron ng written New Testament, kumukuha tayo ng turo from Old Testament to New Testament. Pag sinabing apostle doctrine, ibig sabihin, ito ay scripturally rooted, scripturally founded. Doon yun doon yun kumukuha sa scripture. Dahil makikita natin simula nung Genesis up to na dumating ang Panginoong Jesucristo, that is prophecy na ipinrapisi ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Even sa pagmuli niyang pagbabalik sa Revelation ay nakaprophecy ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. At tinitingnan natin, ano ba ang apostle doctrine? Ang katuruan ng mga apostol ay si Jesucristo ang siyang tagapagligtas. Yun ang apostle doctrine. At ano yung breaking of bread? Yung breaking of bread naman, ito ay yung pag-alaala sa Panginoong Jesucristo na sila ay nagsasama-sama at naghahati ng tinapay sa pag-alaala sa Panginoong Jesucristo hanggang sa muli niyang pagbabalik. And in prayer, nananalangin sila sa Panginoon. Kaya makikita natin na napaka-importante ng prayer. Importante din yung tinatawag na fellowship. Yung breaking of bread, yan ay gusto nating i-practice yan. Napaka-importante niyan. Kasi yan ay isa sa paraan na maalala natin ang Panginoong Jesucristo. Hindi yan ay isa sa mga privilege ng mga taong sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya makikita natin na ang mga Old Testament believer, nagpapatuloy sila sa scriptural belief.
doon sa mga turo ng mga apostol na si Jesucristo ang siyang tagapagligtas at sila ay nagpapatuloy sa kanilang mga fellowship sa pamamagitan ng panalangin. Itong ating pag-aaral na to ay sa prayer ay intro pa lang ito. Ang inyong pag-usap-usapan dito sa Acts chapter 2 verse 42 ay ano ang nagiging benefit sa iyo ng tinatawag na fellowship? Na papatatag ba nito ang prayer life mo? Na ipapanalangin mo ba ang mga tao na kasama mo sa pagtitipon natin dyan? Yon ang pag-usap-usapan natin. At kung hindi natin ay ipapanalangin ng bawat isa sa individual natin na prayer, dapat ay practicein natin yon. Ngayon, ang pag-uusapan nyo sa araw na ito ay kung paano nyo ipinapanalangin ang bawat isa sa individual nyong prayer. Yan. Meron ba kayong naaalala sa inyong mga kasama diyan? Sino ba ang mga pinapanalangin nyo? O ang naiisip mo lang mag-pray kapag kakain, o salamat po Panginoon, o minsan hindi mo pa naiisip mag-pray, o kaya naman naiisip mo lang mag-pray dahil may fellowship, kaya ka nakakapag-pray dahil sumabay ka na lamang doon sa nagpe-pray. Yan. Kaya tingnan natin muna, bago natin sa susunod na week ay pag-aaralan natin yung what is prayer. Pero ngayon ay tingnan muna natin kung ano ang assessment natin sa prayer. Tayo ba ay nananalangin, individual, o doon lamang sa pagtitipon tayo na nagpe-pray? Tingnan natin ang ating mga sarili. At ano ba ang mga concern natin sa prayer? Pinapanalangin ba natin ang safety ng bawat isa? O safety mo lang ang pinapanalangin mo? Yun. Pag-usap-usapan yun. And then, para makita nyo rin naman ang bawat isa kung paano nag-i-improve, nag-grow sa prayer. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Yun muna ang inyong pag-usap-usapan. At ang ating napag-aralan ngayon, ang kahalagahan ng prayer nung unang mga believer pa. At kung importante ito sa kanila noon, importante pa rin iyon sa atin. At hindi po pwedeng mawala ang prayer sa atin sa kasalukuyan. Kaya sa susunod ay pag-aaralan natin kung mababasa nyo na yan, yung mga talatang yan, yung A, B, C, D, yan, about what is prayer. Pwede nyo nang basahin yan para sa susunod ay meron na kayong background sa ating pag-aaralan. Sa ngayon ay mag-sharing time muna kayo kung ano ba ang concern nyo sa prayer, ano ba ang pinapanalangin nyo, at kung ano ba ang status mo sa pananalangin. Yan. Gaano ka na ba kalago sa pananalangin? Ano na ba ang mga concern mo sa prayer? Okay, magandang araw sa inyo lahat. Kung kayo may mga tanong ay isend nyo lang sa ating GC upang ating maisama sa ating pag-aaral sa susunod. Magandang araw sa inyo.